Kapatid, baka pagod ka ng piliin ang tama, lalo na kapag mas madali sanang sumuko, gumanti o manahimik. Huminto ka sandali. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ngayong Martes, Hunyo 23, 2026, ang mabuting balita ay mula sa Mateo Kabanata 7, talata 6 at 12 hanggang 14. Itinuturo ni Jesus na gawin natin sa kapwa ang nais nating gawin nila sa atin. Pagkatapos, inaanyayahan niya tayong pumasok sa makipot na pintuan sa daang patungo sa buhay. Hindi ito sinabi ni Jesus para takutin tayo, hindi rin ibig sabihin na ayaw tayong tanggapin ng Diyos. Ang makipot na daan ay larawan ng mga pagpiling may pag-ibig, katapatan at pananagutan. Madalas, hindi ito convenient, pero ito ang daang humuhubog sa ating puso. Itinuturo ng simbahan na ang batas ng Ebanghelyo ay batas ng pag-ibig, biyaya at kalayaan, hindi simpleng pagsunod dahil sa takot. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating mga pasya sa pagtrato natin sa kapwa at sa kabutihang ginagawa natin kahit walang nakakakita. Madaling sumagot ng masakit kapag nasaktan tayo. Mas mahirap ang huminga muna at magsalita ng may respeto. Madaling mandaya kapag gipit sa pera. Mas mahirap ang manatiling tapat habang naghahanap ng marangal na paraan. Madaling pabayaan ang panalangin kapag pagod. Mas mahirap ang lumapit sa Diyos kahit ilang simpleng salita lang ang kaya natin. Para sa magulang na ubos na ang pasensya, ang makipot na daan ay pagpili ng mahinahong pag-unawa. Para sa manggagawang hindi napapansin, ito ay paggawa ng tapat kahit walang pumapalakpak. Para sa OFW na malayo sa pamilya, ito ay pananatiling matatag, pag-iingat sa sarili, at patuloy na pagmamahal kahit sa pamamagitan lamang ng tawag at mensahe. Para sa pusong may sama ng loob, maaring ito ay unang maliit na hakbang tungo sa pagpapatawad, hindi biglaan, pero tapat. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Hindi hinihingi ng Diyos na maging perfect ka agad. Inaanyayahan ka niya sa isang mabuting hakbang ngayon, isang tapat na desisyon, isang mahinahong salita, isang panalangin mula sa puso. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang makipot na pintuang kailangan kong piliin ngayon? Baka ito ay paghingi ng tawad, pag-iwas sa tsismis, pagtupad sa pangako, o paglalaan ng ilang minuto upang makinig sa isang kapamilyang may pinagdaraanan. Maaaring mahirap ang daan, pero hindi mo ito lalakarin mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Kapag nadapa ka, bumangon ka. Kapag nalito ka, manalangin ka. Kapag nanghina ka, humingi ka ng tulong, may pag-asa pa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, alam mo ang bigat ng aming puso at ang mga desisyong mahirap gawin. Bigyan mo kami ng tapang na piliin ang tama kahit hindi ito madali. Turuan mo kaming maging mabuti sa kapwa, tapat sa aming gawain at mapagmahal sa aming pamilya. Samahan mo ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalala sa pera, at ang mga tahimik na umiiyak. Akayin mo kami sa daang nagbibigay buhay. Amen. Kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments. Amen. I-comment mo rin ang pangalan ng taong nais mong ipagdasal natin at i-share mo ito sa isang taong pagod na pero patuloy pa ring lumalaban.